Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Isa po sa mga narinig natin na tinatawag na disiplina sa panahong ito ng Kwaresma. Mayroon 3 disiplina ang itinuturo sa atin. Una ay ang pagkakawang gawa, pangalawa ay ang pag-aayuno, pangatlo ay ang panalangin. Sa pananalangin, dito tayo mas natututo na tumahak sa tamang direksyon, gawin kung ano ang hinihingi at nararapat, at ito yung magtutulak sa atin para sa pagkakawang gawa, yung nagiging bunga ng palagiang pagdarasal ay makikita nawa o makita nawa sa ating mga gawa. Kaya yung pakikipagkapwa-tao at lalo tigit yung atin po mga sakripisyo, paghihirap ay nanggagaling dito sa ating pananalangin. So kung ano ang madalas na nilalaman ng ating panalangin, yun ang nilalaman ng ating mga puso at ito rin yung ating mga desire sa buhay. Ano ba ang madalas ninyong idasal? Kasi ngayon, muli pinapaalala sa atin, kung naalala nyo po, ang sabi ng Miyerkules ng Abo, kung kayo'y mananalangin, tiyakin ninyo na hindi ito magiging pakitang tao lamang. Sa inyong pananalangin, tiyakin na hindi ito magiging pakitang tao lamang. At ngayon, sa Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ni Jesus ng tamang pamamaraan ng pananalangin. Sabi, hindi kinakailangan ng mahabang salita, hindi kinakailangan ng paulit-ulit na yung mga ritual na ating ginagawa. Sa katagalan, sa mga nobina, sa mga panalangin na atin pong dinadasal, na-memorize na natin ito. Nung ako po ay high school yata ako nagsimulang mag-nobina sa Perpetual Help. So high school, college, tapos yung nagtatrabaho na, talagang
masigasig ako no, na umuwi para mag-lead ng Novena Prayer doon sa aming parokya at halos memorize ko na yung perpetual help. Kumbaga, kaya ko nang sumabay ng walang kopya. Pero okay na ba yon? Sapat na ba yon? No, na masaulo natin ang mga panalangin. Kadalasan kapag na-memorize natin yung panalangin, nawawala na ito sa yung hindi na ganun ka-intense. Kasi wala, kahit nga nakahiga ka, kaya mong magdasal eh. Kaya mong dasalin yan. Kahit nga yung rosaryo, no, nakakatulugan nga natin ang rosaryo kadalasan. Pero ang paalala lang sa atin, nawa yung panalangin ay talagang mas maging seryoso tayo. Gaya ng nabanggit ko, kadalasan kung ano ang nilalaman ng ating mga puso, yung mga desire natin, yun ang madalas nalalabas sa ating mga bibig o sa ating pananalangin. Ano nga ba yung mga desire natin? Pera? Sa mga may sakit, sana gumaling, lagi yan, sana gumaling. Sa mga walang pera, sana yumaman. Sa mga walang nagmamahal, sana may magmahal. Sa mga nagkukulang sa pag-unawa, kulang sa pansin, kulang sa pag-aasikaso, ito lagi ang lalabas sa ating panalangin. Pero nawa po, sa itinuro sa atin ni Jesus sa umagang ito, no? Napakahalaga na panalangin na pwede natin maging basihan na atin pong pagdulog sa Panginoon. Yung pagpupuri, yung pagpapasalamat, yung paghingi natin ng tawad, no? At yung paghingi rin natin ng lakas para makapagbigay sa ating kapwa. No, patuloy natin no, na dasalin, patuloy natin na hingin sa Diyos sa mga panahong ito ng Kwaresma yung tamang disposisyon sa atin pong pananalangin. Marami tayong ginagawa na paraan ng pagdarasal, mag-iistasyon tayo ng krus, no, magbibisita iglesia, kung ano-ano pa ng mga ginagawa natin. Pero sana po, mas maintindihan natin at unawain ng mabuti kung ano itong ating mga sinasambit sa Panginoon. At tiyakin lang natin na hindi lang tayo pakitang tao o hindi lang tayo. Mahalaga po yun no, na nakakapagdasal tayo in private, yung tayo lang, yung walang ibang nakakakita. Mahalaga din naman yung nagdarasal tayo kasama ang buong komunidad. Lalong-lalo na sa inyo po, sana po nakakapagdasal din kasama ang pamilya. Amen?